Isinailalim na po sa state of calamity ang ilang bayan sa Mindanao dahil sa matinding tagtuyot. Ang Angat Dam naman na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila, mahigpit na binabantayan lalo't sa Hulyo pa inaasahang papasok ang tag-ulan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 24 na barangay ang apektado ng matinding tagtuyot sa Kidapawan City. Sa barangay Sikitan, nagkabitak-bitak ang lupa sa mga sakahan. Umabot na sa 49 million pesos ang halaga ng mga nasirang pananim. Sa Tulunan, Cotabato, sa mahigit 7 ektaryang taniman, kalahati na rito ang apektado ng tagtuyot. Mahigit 56 million pesos na ang naitalang danyo sa mga pananim. Isinailalim na ang bayan sa state of calamity. Inaprubahan na rin ng City Council ang pagsasailalim sa syudad ng Zamboanga sa state of calamity. Pahirapan ang supply ng tubig sa lugar dahil halos wala nang makuhang tubig sa mga ilog. Kesa masira dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, inanina ng mga magsasaka sa Santo Niño, South Cotabato ang mga palay na ito kahit hilaw pa. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, normal pa ang 202.3 meters na level ng Angat Dam. 180 meters ang critical level nito. Pero dahil Hulyo pa, sa halip na Mayo inaasahang papasok ang tag-ulan, mahigpit nilang binabantayan ang level ng dam kung saan galing ang tubig ng Metro Manila. Posible raw magbawas sila ng alokasyon ng tubig sa Mayo. Binabantayan natin kung magkaroon ng significant development. Pero sa tingin po natin, sa bandang Mayo pa ang tinitingnan natin na magkakaroon ng adjustment o sa June po. Ibig sabihin, mababawasan ang water supply ng mga customer ng Manila Water at Maynilad. Nag-abiso na ang Manila Water na maaaring makaranas ng mababang pressure o kaya'y tuluyang mawala ng tubig ang mga customer nila sa ilang lugar kapag peak hours. Ang Maynilad naman, kampante na kaya ng kanilang pinalaking water storage capacity para maitawid ang summer months. Pero sakaling magbawas ng alokasyon ng NWRB, during off-peak hours, kapag tulog ang ating customers, babawasan lang po natin ang pressure sa pipelines. Worst case na lang po yung magkaroon tayo ng rotational interruptions, but we do not see that happening. tuwing may El Nino, laging naroon ang posibilidad na makaranas ng water interruption ng mga taga Metro Manila. Ayon kay Rufo, makabubuti kung magkakaroon ng mga bagong pagkukunan ng tubig ang mga taga Metro Manila, bagay na ginagawa naman daw ng gobyerno. Ginagawa rin ngayon ang Angat Water Transmission Improvement Project. Magkakaroon ng ika-4 na tunnel mula sa Angat papuntang Ipo Dam para mas madaling maihatid ang tubig patungo Metro Manila, Rizal, ilang bahagi ng Cavite. Magagamit din daw ito kapag sumailalim na sa repair ang 3 lumang tunnel ng Angat. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.